Gisangunan ta sa Ginoo igsoon kitang tanan gisangunan sa Ginoo nga moampo ug moayog masakiton. So tanggalan na karon as you listen to me, tanggalan na karon sa imuhang mind nga pag-ampo, pag-abot sa pag-ampo ug masakiton, pag-ayog masakiton wala kay labot. Pastor lang ana. Kay sila lay na ay dihog ana. Kailangan na nimo i-remove sa imuhang mind tungod kay kung mo focus lang ta sa pulong sa Ginoo, ato lang tan-awon ang pulong sa Ginoo, klaro kaayo nga walay pili. Walay pili, tanan, gamiton sa Ginoo, moampo ug moayog masakiton. So how to release the power of healing within us? Unsaon na to na pagbuhi, pagpagawas sa gahom sa Ginoo nga naa kanato igsoon in Matthew 17:20, I tell you the truth, if you had faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible with you. For those who will believe, nothing is impossible. Mo ni giingon ni Jesus sa iyang mga disipulo. Gitudlo niya. Ingani ang requirement igsuon kailangan na ay pagtuo nga ang mga butang nga imposible sa tao mahimo nga posible. Ug sa dihang wala na si Jesus, gibiyaan na ang mga disipulo ni ascend na sa heaven. In Acts 3:6-8 didto na nila na experience ang giingon ni Jesus that nothing would be impossible. Katong napay lang mentor, nagpartipang salig. Sige lang, si Peter, napa si Jesus, talawan gihapon kayo. No, di gid na assurance, no? Naana si Jesus, literal nga Jesus. Literal, magunitan ni Peter, pero wag yun siya naulian sa iyang katalawan. Pero sa dihang gibiyaan na, wala, dito na, nag-inisog si Peter, na-empower na sa Holy Spirit. Wala na ang literal yun, nga magunitan nga Jesus. Dito na, nila na-experience tanang gipang ingon ni Jesus. Mama, gid niyo? Mama, gid mo ni ba katong ginaingon ni Jesus sa una? Nagasige silang ingon ana. Katong naapa si Jesus, sige lang paminaw. Silang paminaw, absorb kaon sa mga ginaingon ni Jesus. Pero sa diyang nawala na, dito na sila nagsigig ingon. Ay, mao ginaingon ni Jesus. Tinuod jud day no. Pre, tinuod jud itong giingon ni Jesus sa una no. Sumunta sa una, nagsiga raman ato ang mata. So sa Acts 3:6-8, mo ni na-experience na ni Peter. Sa dihang maadto sila sa templo, na sila'y nahimana natagbuan. Na-encounter nga bakul sa beautiful gate. Ug mao ni ang giingon ni Peter. Peter said, I don't have any silver or gold for you. Giingnan niya ang bakul, kay nang limos man ang bakul. So giingnan ni Peter, kabalo man siya nga ang kailangan sa bakul kwarta. O wala man nagunahuna ang bakul nga magpaampo sa iyang sakit. I don't have any silver or gold for you, but I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ, the Nazarene, get up and walk. Ang sinitabo, then Peter took the lame man by the right hand and helped him up. As he did, the man's feet and ankles were instantly healed and strengthened. He jumped up, stood on his feet, and began to walk. Then, walking, leaping, and praising God, he went into the temple with them. Literal na kaayo nga na-experience ni Peter ang giingon ni Jesus. Nga kung naakay pagtuo, walay imposible. Kay ang bakol, wala na ngayo og kaayuhan, kwarta igsuon ang gipangayo sa bakol, pero naayo siya. Wow, kuyawa na, no? Usa ka adlaw, mga manlimlimos din sa atong palibot ba? No? Kwarta ang gusto. Yan natay mga kaigsunan na nag-dare, ampo mga masakiton, naayo sila. Wow, unexpected. No? Wala nila gi-expect, pero nadawat nila ang pinaka-importante sa tanan. So makita nato igsuon, sa pulong sa Ginoo, unsaon pagpagawas, pagbuhi, ang gahom sa Ginoo nga naa kanato. First, simply kaayo igsuon, believe in the name of Jesus Christ. Walay sa healing, walay pinasahi nga grabe kaayo nga mga ingredients nga tukion nimo maayo, i-research nimo sa Google. Unsaon man gyud ha para maka-experience ko og divine healing nga moampo kog masakiton. And then maulian sila,
Unsa man gina siya? Unsa mo buhaton? Saba, mag-fasting ba kung 100 days? Walay problema, mag-fasting kay igsunan, makaayo na sa imuha. Oh. Pero dili tungod anang mga ginapangbuhat nimo, able ka makaayog masakiton igsoon. Just believe in the name of Jesus Christ. Kay naa sa gahom sa pangalan, naa ang gahom sa pangalan ni Hesukristo. O kitang tanan dinhi igsoon nituo kay Jesus. Amen? Kitang tanan dirin nituo kay Jesus. Ug mao nay pinaka-importante, kung sa pagkaon pa, the main ingredient in praying and healing for the sick, the power of that name. Kay kita igsoon dili ta mga illegitimate. Tinuod ta nga anak sa Dios, pinaagi kay Hesukristo. Wanang magamit nato ang iyahang pangalan. Although, natay mga kaigsuonan nga nag-operate sa healing through gift of healing. Sa 2 Corinthians 12, the gift of healing. Naagi na siya, tinuod na siya. Kay, gibahin-bahin naman God sa Ginoo ang tanang gasa. Sama God sa tanan pwede mag-preach, tanan pwede mag-share sa word sa Ginoo, pero naagyoy gigasahan sa Ginoo o gasa sa pagwali. Lahi na sila po og impact. Kanang mga naigasa sa pagwali, lahi na sila og impact o pinasahi nga pag sila ang mo bat-bat, sila ang mo explain sa pulong sa Ginoo, makabuak og kasing-kasing, makabag-o og kinabuhi. So naa sila gasa sa preaching. Same po sa healing. Naapoy mga tao nga gasa innate gyud. Lahi po nila ang pagpamuhat sa healing, focus kaayo sila dinha. O maog yun na ilahang ministriya. Kay gift of healing ang gihatag sa ila. Sa Catholic gani na mga healing priest. O nga massive gyud kaayo mga healing priest. O massive gyud kaayo ang pagpamuhat sa healing. Nabalitaan gani sa Jessica, pang feature gani ang uban sa Jessica Soho. Mga healing priest nga dali lang yun sa ilaha pray ug mag-ayog masakiton kay gift of healing ilang nadawatan. But it doesn't mean, brothers and sisters, nga oy wala ko'y gift of healing, wala ko ana. So dili ko mag-ampog masakiton. We have a legal right. Kitang tanan na ay legal right. Sa pasabot anang legal right igsoon? Gi-adapt ka sa Ginoo. Nahimo kang anak sa Ginoo, o karon pwede nimo magamit ang pangalan ni Jesus sa tanang butang. Susama siya igsoon sa, for example, sa usa ka pamilya, gi-adapt ka. Di ba pag gi-adapt ka, makaingon, nabay mga tao diya sa palibot, maingon nga, di man ka anak nila anak. Nabay magsigig ingon ana sa imo ha. Di ba apelyido nila, pangalan na nimo, apelyido na nimo, parehasad ana igsoon. So pwede na nimo magamit ilang pangalan, ilang apelyido, masig asa ka mo adto napakay inheritance. Pag naipamanaan ng pamilya maskin pag adopted ka, maapil ka igsoon kay giangko naman ka nga anak-anak nga pamilya, ingon anak pud igsoon ang ato ang adoption. Naatay legal right kay mga anak ta sa Ginoo. So walay excuse, dili excuse nga oy dili ko maampo kay wala ko anak. Walay ni appear sa ko ang dream o walay anything na hitabo nga ni appear si Jesus og niingon sa ako nga gidihugan ko moampog masakiton wala ko ana ilahara na. Because brothers and sisters, everyone who bears and believe in the name of Jesus Christ, pwede nimo gamiton ang pangalan ni Jesus moayog masakiton. Ang Ginoo, wala siya'y favoritism sa iyang mga anak. Wala siya'y favoritism. And the next is, He will have compassion for those who suffer from sickness. This is the second thing. Para mugawas igsoon, magamit ang gahom sa Ginoo nga nasa imo maayong masakiton, you should have compassion for those who suffer from sickness. Tanaw na to balikan na to si Apostle Peter. Di ba ang bakol, kwarta ang gusto? Yang alagad sa Ginoo si Apostle Peter, walay kwarta. No?
Wala siya kwarta. Dili man parehas sa mga daghan ng mga alagad sa Ginoo karon ng makuyaw na kaayo. No, kay naanay mga sports car. Ang uban kay naanay private jet. Oh. Na pag mubangon lagi si Peter karon makaingon gyud siya sana all. Kaingon gyud siya. Okay, kuyaw na kaayo pero sa ilahang time grabing persecution. Grabing kalisod, igsuon. Nya iyang na-encounter nga bakol, ang gusto kay kwarta. Kung magpera o bayong, pera o bayong, ingnon niya ang bakol, maingon jud ang bakol nga pera. Pera gyud. O mao itumong. Nya, walay kung mag-focus lang si Peter sa gusto sa bakol, huwag siya mahatag. Kay wala man siya kwarta. Ay, wala man ko'y mabuhat aning tawhana. Ay, kay ang gusto ani, kwarta man. Pero sa iyang gibuhat, basahon na to, but I'll give you what I have. Compassion na siya, igsuon. Nga wala niya biyai ang tao ba? Nga wala siya mabuhat. Nagi something nga naa sa iyaha, nga mahatag niya aning tawhana, masking pag wala gipangayo sa tao. So mauna ato ang attitude, brothers and sisters. Mauna gusto sa Ginoo nga mahimo natong attitude. Isa na sa ingredient sa pag-ampog, masakiton, igsuon, kaluoy, compassion. Maluoy ka sa tao. Kay dili man sa tanang panahon makatabang ta sa ilaha financially, brothers and sisters. Dili sa tanang panahon. O dili sa tanang panahon ang mga sakit, tanang sakit, kay maayo pinaagi sa tambal. Kapila na ta ka-encounter din mga masakiton, na di nagyud matabang og tambal. Unya, ang uban na ay tambal pero wala sila kwarta pampalit og tambal. So sa man nato ang buhaton isip mga anak sa Ginoo nga gigamhan sa Dios nga nagpuyo kanato ang balang espiritu nga gidala nato ang pangalan ni Kristo. So dili ta pwede moingon igsuon nga wa tay mabuhat sa mga masakiton. Amen. Dili ta walay mabuhat. Naatay dako kayo nga mabuhat nga dili mabuhat sa kalibutan. Sa ospital, perti na nilang bayad. Grabe, halos mahurot nang mabaligyan na ilang mga kabayo, kalabaw, o pinalit sa tambal nga perting mahala. Pero walay magmain nga ampuan sila. So naasa ato igsuon, gi-assign sa Ginoo ang aspect, ang part nga muampo ani mga tawhanan ni. Kay kung di ta mulihok, o di ta maluoy sa mga masakiton, mamatay lang yun sila, igsuon. Nga walay muampo sa ilaha, di nila madungog ang pangalan ni Jesus. Nag-end sila dito sa ospital, nga ang ilahang concern kay hospital bill. Ug mahadlok na mabuhi ang usab, mabuhi og usab, no maka-recover maayo. Kay pag maayo sila, daghan kay sila bayro nun. Mo na moingon ang uban, gusto na lang ko mamatay, madayunan na lang ko. Kay makamatay ang bayro nun sa ospital. So, pag dili mo lihok ang mga Kristohanon, di na to i-share sa ilaha unsay naata ato ang nadawatan, di na sa Dios. Di na to i-share sa ubang tao. Mamatay sila igsuon nga kalibutanhon lang tanan ang panlantaw, ang concern, nga dili nila madungog, nga si Jesus kay naay kaluoy kanila. So makaayo kag masakiton, brothers and sisters, you believe in Jesus, you will have compassion. Kaluoy magpakabana ta, brothers and sisters. Every opportunity nga pwede ta mo ampong masakiton, kauban na to sa balay. Oh, ayaw na hulata ang Sunday. O nga mag-antos pa imong kauban din na nag-LBM. Wala talang ang Sunday. O niya, Lunes gi-LBM. Paampo lang kay pastor karong Sunday, grabe. O, so ikaw na, do it. Kay nito mga kay Jesus. Amen? Anak man ka sa Ginoo, di lang man si pastor ang anak sa Ginoo. Ikaw man sad. O anak nimo nagsakit. Ayaw na hulata ang Sunday, ikaw na adin ha. So, ampuin na naigsuon. Ayaw na pagduha-duha, go na, diretso na. Ampuin na dayo na, no? Without hesitation. Kaya ang ikatulo nga ingredient, brother and sisters, how to release the power of healing is simple, very simple. Pray for the sick, period. Just pray for the sick. Mo nang sa Biblia, wala jud kay mabasa nga
Perting tudlo si Jesus unsaon mag-pray masakiton. Kasi unsaon nimong ukay, magisi na lang inukay, wala gyud. Ubang pagtulunan ni tudlo si Jesus how to pray. Nag-mention siya fasting, even sa pag-share o gospel sa uban, gi-explain gyud na perting daghan parabol oy. Daghan gyud na gituki ni Jesus. Pero ang healing, wala. Wala nagtudlo si Jesus unsaon mag-ayog masakiton. Kay simple lang kaayo. Mahitabo sa imuha, ma-experience na nimo if you will pray for the sick. Ana lang. Just do it. Just do it. Just obey. Just pray for the sick. Pastor, gusto jud ko maka-experience nga mag-ayog masakiton kanang magamit ko sa Ginoo ba maskin man lang kanang ubo-sipon. Kanang mga minor, kay level man gyud ang mga sakit, di ba? Ubo-sipon, human cancer na next nimo ma-experience. Same sa mo Sa sugod mo pang ma-experience kay ginagmay pa nga sakit hangtod sa dinagko na nga sakit amo ang na-experience. Gusto ka na igsuon? Kinsay gusto diri maka-experience? Nga mo pray masakiton unya maayo. Taas ang kamot. Amen. Ang tubag sa Ginoo, just do it. Just do it. Just pray for the sick. Be available in praying for the sick. Kaya kung di na nimo buhaton, desire lang, gusto ka maka-witness og milagro sa kaayuhan, desire lang, di ka maampong masakiton, wala gayoy mahitabo igsuon. So I will grab this opportunity nga, syempre, dili man ka maghulat nga magsakit imuhang pamilya para maka-pray kag masakiton. Kano sa kayo ni magsakit? Ikaw na hinuoy nagsakit, di imong sarili mo ampuan. Dili man sad ka maghulat, no? Masakit ang mga tao sa imong palibot para na kay maampuan. So I grab this opportunity to join the Divine Healing Ministry nga ginabuhat sa church. Ang staff na to, anak kay si Brother Carl o si Sister Dion. Every month, nag-aadto sila sa hospital para mag-ampo ditong masakiton. Brothers and sisters, please join. You exercise the power of God within you. You just join. Wala yung mga expectation. Wala may nag-expect nga pag mo-appeal ka kay magamit ka maayog cancer. Wala yung mga pressures ngay nga na. Kay ang pagpamuhat sa Ginoo igsoon, special sa healing is just do it. Just obey. Just obey the will of God for you. This is how to release the power of healing within us. Just believe. Have compassion and do it. Pray for the sick. And now, I want to encourage you with the great effects of exercising the power of healing. Siyempre, ang dako gyud nga effect igsuon, di naman nato na kailangan kanang tukion pag maayo nga ang pinakadako nga effect kay ang maayo ang mga masakiton, di ba? Mao ganing nagpray tag masakiton o gusto nato na abaton kay ang hinam-hinam nato nga maayo ang mga masakiton pero naa pa usay di nato mamalayan. Di nato mamalayan nga mao ni mga isa sa mga amazing mga nindot kaayo nga effect sa dihang i-exercise nato ang divine healing. First, prayer for healing can lead people into self-examination. Kuya oy. Ano day, pastora? Nagpa-pray og sakit. Gusto lang maayo sa iyang sakit. Kay, mukos di ay na siya og self-examination. Sa pasabot anang self-examination, kanang susihon nimo imong kaugalingon. I-check nimo unsa nay status sa imong kasing-kasing atubangan sa Ginoo. Isa na siya, tinuod na igsuon. Tinuod gayud ka na. Nga once na kay sakit, and then mupurso ka, gusto ka ayuhon sa Ginoo, isa sa maging effect ana sa ato ang tanan apil sa nag-ampo both side, sa nagpaampo o sa nagaampo, self-examination. In James 5:14-15, are any of you sick? You should call for the elders of the church to come and pray over you, anointing you with oil in the name of the Lord. Such a prayer offered in faith will heal the sick, and the Lord will make you well. Aside sa ayuhon ka sa Ginoo, mao ni next na effect igsoon. And if you have committed any sins, you will be forgiven. Isa sa effect, nindot nga effect sa divine healing,
scrutiny, self-examination. Unsa di ay ang nagapanghitabo igsuon, sa diyang gusto ta gamiton sa Ginoo moayog masakiton o gusto ta ayohon sa Ginoo, unsa di ay mahitabo, we will become desperate for the Lord. Mao gina ang mahimong attitude nato. Mahimo tang desperado sa Ginoo. Mga wala to mga pagsalig nato sa atong mga kaugalingon. Many times we encounter mga tao nga sadyang kusgan pa sila. Dili mo duol sa Ginoo. Dili gyud gahi gyud kaayo gina-invite sa ilang mga anak dinhi sa church. Musimba dili gyud. Pero yung gahi kusgan pa kaayo. Wala nang hinahanglan sa Dios. Pero sa dihang nagsakit, mao pa'y manghangyo sa anak. Adto ko din sa inyong simbahan, be. Magpaampok ko sa inyong pastor. Many times we experience that. Gina-share sa amoa. Nga, gahi gyud daw kaayo ilang mga relative. Lisod kayo invite. Lisod kaayo. Pero sa dihang nasakit, mao na manoy mag-una-unag panghangyo nga mosimba kay magpaampo sa pastor. Kay naa sila'y nadungog nga mga result. Uban sa ilaha kay makiluoy gyud. Kay moingon sila nga breadwinner sila sa ilang pamilya. Kung dili sila maayo sila mga sakit kay tambal, di na gyud madutlan og tambal. O katong nag-bleeding every day, naga-bleeding. Oh, year ba to pastor? Months? Oh, naga-bleeding siya 3 months. Oh, bleeding. Yun niya. Siya ang breadwinner sa ilang family, iyang mga anak, gapaskwela pa. So kung dili siya maayo sa iyang sakit, mayabog yun ilang pamilya kay siya rin nagatrabaho, paskwela, pagkaon nila. Esperado kaayo, adto din nagpaampo, o giayog yun sa Ginoo. Pag uli sa ilang balay, nigawas ang unod sa iyang kinatao, after ato ni undang ang iyang bleeding. Tabo na siya igsuon. So mahimong desperado, tubangan sa Ginoo. Di nakakasalig og tambal, na mga sakit ngayon ana, di nakakasalig og tambal. Oh, nay uban na tambal, di ka afford. So mahimog yung desperado. So pag desperado ta, tubangan sa Ginoo igsuon, ang mahimong effect ana, we will always recheck our hearts. Oh, dili pasabot igsoon nga pag naa kay sakit makasasala ka ha, dili na ingon ana igsoon. Uy, gisipon ko karon sa kay akong sala. Oh, dili na ing ana nga mahimutang extreme nga pag naa kay sakit, oh masigwa kay nahuna-hunaan nga nakasala ka hala. O kayon jud di mo maayo. Oh, kay pagtuo nga pag masakit ka naa kay sala, dili na ingon ana igsoon kay naaman po'y mga sakit nga bunga sa carelessness. Oh, nagsigi kag pasing-uwan. Tapos sige kag pauga sa imong sinina, wa ka nagailis. O di ang ending, pneumonia. Di ba? O. So na yung mga sakit nga bunga sa carelessness, pero naasay sakit, naasay mga sakit nga i-allow sa Ginoo mahitabo sa imo para mag-amgo ka. O. Pag naaana nga situation, ang usa ka tawo desperado sa tabang sa Ginoo, scrutinize gyud niya ang iyang kasing-kasing. Himon gyud niyang tarong. Himon gyud niyang matarong ang iyang kaugalingon at tubangan sa Ginoo. Kay niingon man sa Proverbs 15, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Oh, nagsakit ka, mabasahan na nimo, ha? Dili day tubagon sa Ginoo ang pag-ampo sa mga dautan. Ang tao lang di ay nga matarong ang iyahang tubagon. Di ikaw desperado ka sa Ginoo, hala magtinarong jud ko ani. Lord, kato mga sala na ako, Lord, nga wa ko kahinumdom. Nga nakalimot na ko. Oh, Lord, pasaylo ako adto. O na ako'y nabuhat, Lord, nga wala ko kabantay, pasaylo ako adto. So mahimo kang repentant. Nasakit, pero magamit siya sa Ginoo igsoon nga mahimong tarong ang atong kasing-kasing sa iyang atubangan. And we will become humble before God. Mao'y effect igsuon. When we do divine healing, both side, apil ang nag-ampo. Apil ang nag-ampo. Oh. Sa diyang magsige kag ampong masakiton, dili nimo palampason ang adlaw nga dili ka tama imong kasing-kasing atubangan sa Ginoo kay nag-ampo kag masakiton, nagpakaron ingnon lang ka. Oh, programa lang. Pero imong kasing-kasing layo na sa Ginoo. So number 1 ang nag-aampog masakiton,
Makapush sa iyaha nga magtinarong atubangan sa Ginoo. Ug sa side sa nagpaampo nga naay sakit, samot. Nga magtinarong atubangan sa Ginoo. Paubos gyud. Lord, I need you so much. I need you so much. Kani akong sakit nga balik-balik, hangtod karon, naagihapon. Grabe magamit sa Ginoo nga magpaubos ta ba? Ato ganing mga garbo, nga sa diyang kusgan pa kayo ta, okay pa kayo ta mga garbo nato. Nga usahay ato ang mga karakter nga wala na lugar, pero sa dihang strike ta sa enemy og sakit, magamit siya sa Ginoo igsoon nga mahimo kang meditative. Makaamgo-amgo ka sa imuhang kaugalingon. Mura kag magpuyo. Sa una katong wala kay sakit, kusgan kay kala, unlimited kayo, grabe ka hyper, grabe jud. Dili magbantay sa mga ginaingon, sa mga actions dili magbantay sa dihang nagsakit, nagpuyo na. Ug nindot siya nga effect, di ba? Kanindot ana. Kay dili pud baya tanang nagsakit nagamgo. Nabayay mga gistrike sa enemy og sakit gialaw sa Ginoo pareha ra gihapon. Wala gyud nangita sa Ginoo. Wala gyud nangayo pasaylo sa Ginoo. So kanang magamit sa Ginoo ang sakit, brothers and sisters, nga mabag-o ta, dako kay na nga milagro. Importante kaayo na atubangan sa Ginoo. Nga ang sakit magamit niya nga maluwas ta. Amen? Ang sakit magamit niya nga maluwas ta. Kay dati, masingon sa ugwali, grabe, di yun mabag-o, repent. Di yun madutlan, kay perti mang healthy mang kaayo. Pero sa dihang nasakit, dito na nadutlan. Lord, nautan yung kayo kung nga tao pa sa ilo ako. I am a sinner, I admit, I'm a sinner. Lord, ayoko please. So, importante kayo na, ang effect igsoon, tubangan sa Ginoo. Although bad, ang dita mag-desire nga masakit para magbag-o ta ha. Wala ingon ana. Ang magsakit na siya para mabag-o, dili pod. Kay natural normal na siya igsuon. Masakit ka dili nang pangayoon nimo. Wala jud kay mabuhat ana. Ang point here sa diyang moabot na sa imuha, dili siya completely bad. Completely darkness ang sakit. Di siya completely nga murag may useless na hopeless na gyud. Naagapon siya gamit tubangan sa Ginoo kay mag-cause siya sa mga tao, mga garbo, mga bungkag, mahimong desperado, mahimong repentant, ug mahimong humble at tubangan sa Ginoo. And the second effect of exercising means ibansay sa Bisaya, no? Mag-ibansay nato. No? Ang gahom sa pag-ayog masakiton, gahom sa Ginoo nga naa kanato. Second is prayer for healing can bring joy to others. Prayer for healing can bring joy to others. In Acts 8:4-8, dinhi igsoon grabe ng persecution ani sa mga Kristohanon. Si Stephen, the martyr nga Stephen, bago lang siya gilubong tong gibato. Bago lang siya gilubong ani, nagmourn ang mga Kristohanon ani. And then, during ani nga time, si Apostle Paul kay nagapamatay pa. Ginapapatay niya ang mga Kristohanon. Gubot kaayo ang mga Christians ani nga time. In Acts 8:4-8, those who had been scattered preached the word wherever they went. Nangabungkag yun sila. Si asa lang sila naabot. And Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. Focus na sa gibuhat ni Philip. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. For with shrieks kanang nagsyagit-syagit na nga tungod sa grabing pain gani, mo na ipasabot ng shrieks, impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was great joy in that city. Tinuod gayud igsoon. Nga pag naay nagapanghitabo sa simbahan or sa community, magamit ka sa Ginoo, magampo maayo ang mga sakiton igsoon, maghatag siya grabe nga kalipay sa mga tao. Maghatag siya grabe nga joy. During ani sa ilang time, mubasa ka, bago lang gilubong si the martyr Stephen,
And then Saul pa yung pangalan that time, si Saul, kay nagapamatay og mga Christian. So, imagine mo no? Unsa chaotic ang kinabuhi sa itong mga kaigsuunan ani nga time. Pero, katong mga tao, sama ni Philip, nga padayon, nga nibuhat sa kabubuton sa Ginoo, nagamit sa Ginoo muhatag og kalipay sa mga tao in the midst of the situation. Kaysa sa Samaria, naman po yung mga followers si Jesus dito. Kita na ni mo persecution, unsa impact ana, grabing ko ana na ba? Kalisod ana, labi na sa mga new pa nga mga nga convert, o grabe nag-apekto sa ilaha pag naay mga kasamok, o nga mahitabo, grabing effect sa ilaha. Si Philip, nagpatarog, padayon lang. Niadtog sa Samaria, gubot naman dito sa Jerusalem, niadtog sa Samaria dito nang ayog masakiton o naghatag og grabing kalipay sa mga tao dito. So unsay mahitabo igsuon nganong grabe mang kalipay ang effect sa divine healing pag naga-exist sa church or sa community ang pag-ampo o pag-ayog masakiton nganong grabe man siya muhatag og kalipay because praying for healing stirs up faith in the midst of doubt. Pukaw niya igsuon, ginapa-increase niya ang pagtuo sa mga tao in the midst of doubt. Kanang nagduha-duha na ang mga tao tungod sa mga panghitabo nga dili maayo. Naana sila yung mga question, tinuod ba nga nag-exist si God? Tinuod ba ni? Tinuod ba na? Pero sa dihang mo-perform ang Ginoo og milagro sa atong taliwala, makita sa mga tao. Maulian sila sa ilang doubt, makita nila nga tinuod gayud nag-exist ang Ginoo. Og tinuod ang gahom sa Ginoo. Di lang siya istorya ba? Di lang siya istorya. Makita gyud sa mga tao. So katong mga tao nga kaduha-duhaan pa ang pagtuo, nga napay part sa ilaha nga maglisod gyud sila reconcile sa existence sa Ginoo kay wala kay nila nabati, wala nila nadungog, wala nila nakita. Ang ilang experience sa Ginoo kay dili gyud ing ana kaayo ka murag divine kaayo. Napugos lang sila adto sa church and then sa dihang na mga kagubot, dali ra kaayo matarog ilang pagtuo pero sa dihang makita nila sa ilang mga mata nga nag-exist na nahitabo nga milagro, especially miracle of healing, sila makatestify, makaingon jud sila nga tinuod gayud ang Ginoo. Gamit kaayo igsuon panahon sa doubts, mga uncertain ang situation, uncertain, dili sure ang mga tao sa existence, unsay tinuod. Miracle is very important. So bahala na sila. Bahala na sila. Kita nila ang miracle, dili man punta ng tao sa di nakitag miracle mo tuog yun. Nagani uban naayo silang masakit sila gyud mismo. Desperado kaayo, muadto magpaampo. Pero sa diyang naayo sila, murag wala man sila nituo sa Ginoo gihapon. Di na ta maghunahuna ana. Atong hunahunaon kadtong mga tao nga napay paglaom. Nga sa diyang makita nila ang milagro sa Dios, mutuo sila. And it will give hope in the midst of hardship. Kanang lisod kaayo ang kinabuhi igsuon. Wala nakakasabot, daghan kaig problema, napay persecution. Kani nga time, sure kaayo ni. Kaya lima ka ginapapatay ang mga Christian. So, ginadautan yun ang Christianity ani, kulto. Man na, ginaingon. Mga kulto na sila during ani nga time. Kaya dili pa man accepted ang Christianity. Di gibran yun nga kulto. So, lisod kaayo, di ba? Part sa mga Christians, lisod kaayo. Lisod kaayo na siya. Unsay paminaw ana, persecution. And then, napakay mga personal, mga baggages, mga burden nga gina-carry. Nagdinaganay ang mga tao ani nga time, di ang kagutom ani, di ba? Walay pagkaon. Nani siya, no? Crisis na experience sa mga Christians. Pero, ang mga milagro nga ilahang nakita, mga bakul, mga paralyzed, mga demon-possessed, na set free brothers and sisters, muhatag og paglaom. Great effect sa divine healing. Muhatag og kalipay sa mga tao kay makadawat silang paglaom. Nga dili pa end game.
Every miracle nga atong makita, muhatag siyag paglaom sa atong kinabuhi. Naayo si Kuan. Naayo akong igsuon sa iyang sakit. So ikaw naapo kay parehas ana nga sakit. So makadawat pug kag paglaom. Isa sa kauban ni pastor dito sa DCPO, itong igsoon pastor pod siya. Kay Into Divine Healing pod magkasinabot gyud sila ni pastor. And then naa siya nag-operate mo to siya sa gift of healing, pastor, o na-operate siya sa... By the way, ang church, this church, So GMC, we are operating in our legal right. Okay, lahi po ang gasa sa Ginoo sa to. Nagapang ampot ang masakiton kami ni pastor by faith, legal right. Oo. Kay lahi po ang gasa sa Ginoo sa church. So katong friend ni pastor kay naay gift of healing, then na-inspire me kay na siya experience nga ni ayo og buta. So pag naay mga tahay buta, bungol, ana. So kung naay mga members din sa church nga naingon ana nga sakit, naa na may maasba nga pastor, na may labi na karong umabutay nga Awakening United, mo participate man po, isa man siya sa mga pastors nga mo participate, nga excited kaayo siya. Iya daw danihon po itong mga pastors nga mutuog divine healing. Palakpakan na to ang ginawa na naatay mga kaubanan, magkasinabot yun sila. So, naghatag siyang inspiration sa amo, ang hope sa amo ni pastor, nga katong mga sakit din and then na pastor nga naka-experience, nga nag-ampuan na, and then naayo. So amo ang si pastor, na may member dito nga yung ani, dugay na bungol or dugay na nagantos nga dili ka kita. So kuan, ampo pastor please, si Pastor Glenn gani no, nagpaampo sa iyahang luas. Wala kabalo si pastor ato nga giampuan na siya ato nga time. Na siya na experience nga murag kag namugnaw pastor no. Divine yang na experience ato ba? Unya, late na niya na hibalan nga during ato nga time kay giampo day siya ni pastor. See? Di ba? So, wow, pag makabalo ka na ba, we exercise the divine healing, magkaroon tag paglaom. Hatag siya kalipay sa ato. And it will bring gladness to everyone who experience and witness the miracle. Di lang ang naayo, di lang ang mga nag-ampong masakiton, ang malipay, apil ang mga nagtanaw. Grabing pagmaya sa kasing-kasi kay nay usa ka tao din nga giset free sa Ginoo sa iyahang pag-antos ug nagamit ta sa Ginoo. And the last thing, brother and sisters, remember that great effect. So mag-ampok ang masakiton kay gusto na ko ni ma-experience, Lord. Gusto ko ani ma-change, Lord. Mutubo ako ang Christian walk. Prayer for healing can lead people into self-examination. Prayer for healing can bring joy to others. And lastly, healing the sick makes us exercise our faith in Jesus. We will exercise our faith in Jesus. Mark 16:17-18, kay kani mga pagtuig son buhi na siya. Di na siya dapat matulog. Kailangan may mo ma-activate na siya. Pakurentihan ni mo pagtuo ba para mo-activate. Kung tanaw ni mo yung pagtuo, natulog na. Nahimo na lang kang play safe. Play safe na lang mo ang Christianity. It's time to shine. It's time to let go of comfort zone and exercise more your faith in Jesus. Every opportunity nga naay masakiton, ay napaghunahunag ubang tao, ikaw na din ha, ampuy na, go na yan. Dinahuna-hunaon si pastor. Ikaw na ang mabuhat ni Ana igsoon. Healing the sick makes us exercise our faith in Jesus. Mark 16:17-18. These miraculous signs will accompany those who believe. Mag-uban sa mga nituo. They will cast out demons in my name, and they will speak in new languages. They will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won't hurt them. Brothers and sisters, ayaw ni buhata ha? Nga makikasdang ka og bitin, kay anointed ka. Pag naay bitin, layas gyud. Ayaw na gyud. Palayo gyud sa mga bitin, kay delikado kay na mapaakan ka. Mamatay jud ka. So di pa sabot na anointed ka, kuan ka, mo asdang kag mga bitin. Inom ka og kanang makahilo. Agoy, ginatest ni mo ang Ginoo na.
Unabi ta to'y news, no? Gitanaw na mo. First time na ko nakita bag news ba nga. Gibalikusan siya sa akoan, bitin. Oh, ang iyang gibuhat kay, siyempre, fight for your life, gyud. Gibalikusan siya bitin ba? Di ang iyang gibuhat, paak niya ang bitin. Di ang bitin namatay. Oh, news to siya katawanan. First time na ko, di ba kasagaran kay tao, gipaak og bitin, patay. Karon ang headline kay bitin, gipaak og tao, patay. Grabe, no? Oh, so, oh. Ayaw dyan papaak. Gipaak yun niya ba? Kuyawan, itawhana, isog kayo ba? So nagkaroon ko, inspiration, ha? So kana pong mga iro, no? Pag napaakon kag iro, paakon mo na. Okay, fight for your life. Weird kay, katawanan kay siya nga, news. Brothers and sisters, di nato ni buhaton ha, kay anak ta sa Ginoo, magpapaak tag bitin. Nya, muinon tag mga makahilo. So di na siya, kahiwian na siya, hiwi na siya. And they will be able to place their hands on the sick and they will be healed. After nag-resurrect si Jesus, mauni giingon niya sa mga believers, sa iyang mga followers. These miraculous signs will accompany those who believe. Milagro sa healing, apil na ang healing kay mag-uban daw sa mga tao, anyone, tanang tao nga mutuo, igsuon. And mauni mahitabo, brothers and sisters, maunang ma-stir up yun ato ang faith, mo-increase yun ato ang faith every time we pray for the sick, because when we heal the sick, we are doing our responsibility as a follower of Christ. Every time you do it, every moment nga nag-ampo kag masakiton, igsuon, gibuhat nimo ang imong responsibilidad isip nga Kristohanon. Wala na may laing gisaligan ang Ginoo ani. Di man siya magtanaw sa mga tao gawa sa church. Ikaw man ang gina-expect sa Ginoo, kay ikaw man iyang ginaluwas, ikaw man iyang giluwas. Ikaw man ang gihatagan niya sa iyang dihog. So walay laing gi-expect ang Ginoo, ikaw ang mutuman mo respond sa imong responsibility igsuon. Nga dili pasagdan, dili tan-awon lang ang mga masakiton. Nga moampo gyud ka igsuon. And every time we do the healing, our faith will increase because we are doing the will of God. Wala na question, ana, brothers and sisters. Di na siya libog. Kung will ba sa Ginoo mo ampo kag masakiton? Yes, 100%. 100% will sa Ginoo nga mo ampo kag masakiton. Dili na nato na debatihan kay apil ang mga demons. Apil ang mga demons. Kabalo sila, sure sila. Nga gisangunan ta sa Ginoo. Mo nang mahadlok na sila. I-cast out. If you are Jesus believer, isa lang, grabe, mangurog. Mangurog ang mga demonyo igsuon. Kay kabalo na sila unsay gahom nga naa sa imo, basig ikaw wala pa kabalo. Kasi wala pa kabalo din ha. Nga naa kay gahom sa Ginoo, nga naa din na nagpahipi sa imo ang kinabuhi. Nga kailangan na siya buhian. Kailangan na siya ipagawas ug buhaton ang kabubuton sa Ginoo. And if you are healing the sick, our faith will increase because we are living in our natural lifestyle as a Christian. Kanang mag-ampog masakiton igsoon, natural lang na siya. Di na siya katingalahan. Especially for everyone who are Bible-believing Christians. Natural. Sa atoa ang moayog masakiton, mag-ampo ug masakiton. Mas katingalahan kung dili mo ampog masakiton. Unya naaman tay ginaingon nga ang Ginoo nagpuyo. Naaman tay claim nga ang Ginoo nagpuyo sa atoa. So mas katingalahan kung naay nagsakit, wala kay buhaton. Mas matingala ka na igsuon. Pero kanang naay magsakit, unya ampuan nimo, normal na siya. Mauna ato ang lifestyle. Gi-expect na sa Ginoo kanato. So now, brothers and sisters, kaning dako kaayo nga dilema sa mga Christian group nga ilang giingon ang
Pag ayog masakiton, kay wala na, naundang na. Katuratong time sa mga apostoles, nga wala na siya karon, di na siya tinod igsuon. Klaro kayong giingon sa pulong sa Ginoo. These miraculous signs will accompany those who believe. Nabay giingon din nga pastor only, apostle only? Kailangan mag-stick ta sa word sa Ginoo para mahimo siyang effective. Ginaingon ako ni, dili pasabot nga ang milagro sa kaayuhan wala nahitabo sa usa ka tawo. Di pasabot nga di siya tinuod. Kay kung mauna igsuon, tungod kay wala nahitabo sa ilaha, wala nahitabo sa ilang pundok, dili tinuod ang healing kay wala nahitabo sa ilang pundok. So pasabot ana, ang tao na ang basis sa pulong sa Ginoo. Amen? Tao na ang basis. Dili man tao ang basis sa pulong sa Ginoo igsuon. Buhaton nimog dili, tumanon nimog dili ang pulong sa Ginoo, tinuod ang pulong sa Ginoo. Maunang makita nimo nga mahimong effective na hitabo ang pulong sa Ginoo sa mga tao lang nga mutuman niini. Sa mga tao lang nga mutuman niini. Ang mga pastors, makita nimo nga daghan silang mga result, di ba? Kay syempre, normal man na siya kay ang mga pastor lalo man ang ilang pagtuo sa Ginoo. Kay mao naman na ilang life o ang mutuo sa Ginoo mao naman na ang life sa mga pastor. Pero ang mga members sa church, dili gyud pwede moingon nga si pastor lang ang gigasahan ana. Wala ko ana kay klaro kaayo. Stick gyud ta sa word sa Ginoo. Gusto ka may mo effective ang word sa Ginoo sa imo ha? Gusto nimo ma-experience ang divine healing? Stick ka dinhi. These miraculous signs, appeal healing ani, will accompany those who believe. Unlimited. Walay gipili nga tao, walay favoritism, brothers and sisters. Suma total, mahitabo sa imuha ang milagro sa Ginoo pag mutuo ka. O pag mutuo ka igsuon, mutuman ka niini. And we really ask this church, so GMC, because we believe in divine healing in the name of Jesus Christ. We believe. So we desire, me and Pastor Glenn, we desire nga daghan dinhi ang makabati, i-embrace ang calling. Di siya pressure igsuon, dili siya pressure. Simple lang. Pag naakay makita, naakay ma-encounter nga naay sakit, naakay kauban nga naay sakit, classmate nimo, katrabaho nimo, ayaw piyongi. I-exercise imo ang pagtuo sa Ginoo ug buhata imo ang responsibility as a Christian. And always remember, brothers and sisters, ma-experience lang nimo ang gahom sa pulong sa Ginoo pag mutuman ka niini. Pagbuhaton nimo igsuon. Word to remember? Praying for the sick is releasing the power of healing in the name of our Lord Jesus Christ. When we pray for healing, we become desperate for the Lord, people will receive hope, and we can exercise our faith as believers of Christ. Amen?